Karera sa tuktok, Pagong laban Matsing. Sa isang tahimik na bayan, nakatira ang magkaibigang Pagong at Matsing. Kilala si Pagong sa kanyang bagal at tiyaga, habang si Matsing ay tanyag sa kanyang talino at bilis. Madalas silang makitang magkasama, ngunit kapansin-pansin ang kanilang pagkakaiba. Isang araw, nagtalo si Pagong at Matsing kung sino sa kanila ang mas mabilis. Si Pagong, sa kabila ng kanyang bagal, ay may tiyaga. Samantala, si Matsing, nakilala sa kanyang talino at bilis, ay kampante sa kanyang kakayahan. Hindi nagtagal, nagmungkahi si Matsing ng isang kompetisyon upang patunayan kung sino ang mas mahusay sa kanilang dalawa. Nag-aalab ang kanyang kumpiyansa, naniniwala siyang madali niyang mapapatunayan ang kanyang kahusayan laban kay Pagong. Ang pusta ay naging simple, kailangan nilang umakyat at kumuha ng bunga mula sa isang mataas na punong kahoy. Para kay Matsing, ito ay tila isang madaling hamon. Ngunit para kay Pagong, ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kahalagahan ng tiyaga. Nagsimula ang paligsahan sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Si Pagong, sa kabila ng kanyang likas na bagal, ay maagang nagsimula. Samantala, si Matsing, na kampante sa kanyang bilis, ay nagpa siyang magpaliban muna sa pagsisimula. Sa gitna ng mainit na talakayan, nagmungkahi si Matsing ng isang kompetisyon. Layunin nilang akyatin ang pinakamataas na puno sa kanilang bayan at kunin ang pinakamatamis na bunga mula sa tuktok. Ito ang magpapatunay kung sino sa kanila ang mas higit. Puno ng kumpiyansa, inilatag ni Matsing ang pusta. Naniniwala siya na sa kanyang talino at bilis, madali niyang mapapatunayan ang kanyang kahusayan. Isang hamon na agad namang tinanggap ni Pagong, kahit alam niyang nasa disadvantage siya. Sa pag-umpisa ng paligsahan, maagang gumising si Pagong. Alam niyang hindi siya matatalo sa bilis, ngunit mayroon siyang tiyaga at determinasyon. Matiyagan niyang sinimulan ang pag-akyat sa puno, kahit paunti-unti. Samantala, si Matsing, kampante sa kanyang kakayahang manalo, ay nagpa siyang ipagpaliban muna ang pag-akyat. Umaasa siya sa kanyang bilis at agad na nagpatuloy sa kanyang araw, iniisip na madali niyang mahabol at malalampasan si Pagong. Ang diskarte ni Pagong, bagaman mabagal, ay puno ng determinasyon at pagsisikap. Sa bawat hakbang paakyat sa puno, ipinakita niya na ang pag-akyat ay hindi lamang laban sa bilis, kundi laban din sa tiyaga at puso. Sa araw ng kompetisyon, maaga pa lamang ay nagsimula na ang Pagong sa pag-akyat sa punong kahoy. Kahit mabagal, walang tigil ang kanyang pagsisikap, bawat hakbang ay pinag-isipan at sinukat. Samantala, ang Matsing, kampante sa kanyang bilis, ay nagpa siyang magpaliban muna sa pagsisimula. Naniniwala siyang madali lang niyang mahahabol at malalampasan ang Pagong. Nang sa wakas ay nagpa siya ang Matsing na magsimula, agad niyang ipinakita ang kanyang kahusayan at bilis sa pag-akyat. Sa ilang saglit lang, malaki na agad ang kanyang naitakbo. Tila ba isang hangin na dumaan, ang bawat sanga at dahon ay kanyang madaling nalagpasan. Gayunpaman, ang diskarte ng Pagong ay unti-unting nagbunga. Sa kanyang matiyagang pag-akyat, malapit na siya sa tuktok ng puno. Ang Matsing, sa kabilang banda, ay biglang napansin na hindi na pala ganun kadali ang agwat na kanyang kailangang habulin. Nang magtagpo sila sa itaas, parehong gulat ang Pagong at Matsing sa kanilang narating. Ang Pagong, dahil sa hindi inaasahang pagkakataong mauna, at ang Matsing, dahil sa hindi niya inakalang maaaring matalo sa bilis. Sa huli, ang hindi inaasahang kinalabasan ay nagpamalas ng isang mahalagang aral. Ang Pagong, sa kanyang tiyaga at determinasyon, ay nauna sa pag-abot sa tuktok. Samantala, ang Matsing, bagamat mabilis at matalino, ay natutunan ang kahalagahan ng pagiging handa at hindi pagkakampante. Sa naganap na paligsahan sa pagitan ng Pagong at Matsing, isang hindi inaasahang kinalabasan ang sumalubong sa kanilang bayan. Ipinakita ng Pagong na sa kabila ng kanyang bagal, ang tiyaga at pagsisikap ay may katumbas na tagumpay. Ito'y naging isang mahalagang aral sa lahat, lalo na sa Matsing na matagal nang ipinagmamalaki ang kanyang bilis at talino. Ang Matsing, bagamat unay nagpakita ng pagkabigla at pagkadismaya sa resulta, unti-unti niyang natanggap ang kanyang pagkatalo. Sa kanyang pagmumuni-muni,
Nakita niya ang kahalagahan ng tiyaga at determinasyon na ipinamalas ng Pagong. Ito'y nagsilbing isang pagbukas ng isip para sa kanya. Ang pagtanggap ng Matsing sa kanyang pagkatalo at ang kanyang pagkilala sa kahalagahan ng tiyaga ay nagdulot ng kagulat-gulat na reaksyon mula sa kanilang bayan. Ang kanilang komunidad ay puno ng paghanga sa Pagong at sa bagong natutunang aral ng Matsing. Ito ay isang magandang halimbawa ng pagbabago at pag-unlad ng karakter. Sa kalaunan, ang Matsing ay lumapit sa Pagong upang ipahayag ang kanyang paghanga at pagtanggap sa mga aral na kanyang natutunan. Ito ay naging simula ng isang bagong yugto sa kanilang relasyon, ang pagkakaibigan na nabuo sa pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Hindi nagtagal, ang Pagong at Matsing ay nagsimula ng harapin ang mga bagong hamon bilang magkaibigan. Ang kanilang pagtutulungan ay nagsilbing inspirasyon sa kanilang bayan, na nagpapatunay na sa kabila ng pagkakaiba, ang pagkakaibigan at pagtutulungan ay maaaring umusbong at magtagumpay. Matapos ang kompetisyon, natanto ni Matsing at Pagong ang kahalagahan ng pagtutulungan. Sila'y nangako na magkakampi na sa susunod na hamon, binura ang dating pagkakaiba at nagbigay inspirasyon sa kanilang bayan sa pamamagitan ng kanilang pagkakaibigan. Sa epilogo ng kanilang kwento, nagsilbing halimbawa ang Pagong at Matsing ng tunay na pagkakaibigan at pagtutulungan. Ang kanilang bayan ay natuto mula sa kanila, na nagpapakita na ang pagkakaiba-iba ay hindi hadlang sa pagkakaisa at tagumpay.